Hello, Taurus! Ito na yung reading mo for October. Ito na yung continuation natin. Sorry naman at ako'y na-late ng sobrang tagal. Okay. Check natin yung mga dapat malaman or possible na paparating sa'yo. Itong mga itong mga araw ng October. Okay, meron kang light card, positivity, tsaka contemplation. Surrender to prayer, surrender the drama, surrender to inner peace. Alam mo, based dito sa mga cards mo, sa unang linya pa lang, meron kang light, positivity, contemplation. So, may mga bagay ka na you need to contemplate on pagmuni-munihan. And then, itong dalawang card na to is parehong light eh. Feel ko lang itong positivity tsaka light card mo. Siguro parang ang sinasabi, maglaan ka ng oras para makapag-isip-isip na mabuti, Taurus. And ang nakikita ko dito, kung ano man ito, baka kasi may problema ka or something na pinagdadaanan. Pero ang nafe-feel ko dito sa dalawang card mo is, unang-una ito, light, may natatanaw na liwanag eh. So, ibig sabihin, tapos sumunod yung positivity. Magano ka lang, kumbaga, keep a positive mindset pagdating dito sa situation mo. Kung ano man itong bagay na to na kinakaharap mo or kakaharapin mo pa lang, pinoproblema mo, parang ang sinasabi kasi dito ikalma mo muna yung sarili mo, take a deep breath, pag-isipan mo, mag-meditate ka ng mabuti, tapos keep a positive mindset. Kasi meron tayong natatanaw na liwanag doon sa situation. Okay? So siguro, kung halimbawang feeling lost ka or feeling bothered, uneasy, problematic, try mo lang muna ikalma yung isip mo. Kasi, maaaninag din yung answer pagdating dito sa situation mo Especially kung walang clarity dito sa situation mo, wala kang kasiguraduhan. No? So, pwede kasing namumroblema ka dahil unsure ka sa mga susunod na pwede mangyari. Pero ang mafe-feel ko lang dyan sa dalawang card mo na yan is, ikalma mo, i-surrender mo muna, mag-pray ka, meditate and pray. Ayan surrender to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you'll be heard throughout the universe and answers and support will arrive. O diba sabi ko nga, may nababanaag na liwanag. Kaya yan, just keep a positive mindset. Kahit gaano ka negative yung situation mo, kahit gaano ka dilim, kahit gaano ka hirap yan, try mo lang na maging positive. Kasi may sumisilip na kaliwanagan dito No? Yun yung mga binanggit ko kaninang situations. Oo. I-surrender mo sa langit. Surrender mo to prayer. And darating din naman yung mga answers and support na hinihintay mo. Okay, so, be still lang muna sa ngayon. Kahit gaano ka-chaotic man yung situation mo. Surrender the drama.
No matter how emotionally charged the situation, o di ba sabi ko nga kahit gaano ka negative yung kinalalagyan mong situation ngayon, remain calm. O di ba? Yun yung ewan ko, pero na-feel ko na kagad yung energy kanina pa lang. Nung nakita ko pa lang itong contemplation, positivity, and light, yung 3 cards pa lang na yun na yung parang pumapasok sa isip ko. Kasi ito, sumunod lang to na nasa baba. So, na-detect na kagad ng intuition ko yun. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, relate ka, specific, talagang saktong-sakto sa'yo yung situation na sinasabi ko sa'yo tong reading na to. Okay? Sabi ko nga, kahit gaano ka-chaotic yung situation na yan, try your best to remain positive and calm. And itry mo na lang na i-dodge kung ano mang drama yan. Kasi hindi lalo makakatulong sa situation mo yan. Kung meron mga tao or situations na nagki-create nitong effect na to, itong drama na to, i-dodge mo yun. Sabi ko nga, diba, take a deep breath, pray, meditate. Kahit gaano kagulo yung sitwasyon. Try your best to be positive and remain calm. Okay? Staying centered will help resolve the issue more quickly. Okay, yan yung mga payo sa'yo. Specific, lalo na kung yung situation na binabanggit dito talagang tugmang-tugma sa'yo. Sa'yo talaga tong yan. Sundin mo yung mga sinasabi rito. Surrender to inner peace. O, diba, yun yung sinasabi ko. Mag-meditate ka, deep breath. Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet, meditative moments. Diba sabi ko mag-meditate ka O, ayan, repetitive na. Lumilitaw na dito sa mga cards sa baba. Focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Kasi ang pinaka magiging refuge mo rito, yung kalooban mo Kaya kahit gaano ka-chaotic yung paligid mo, kung sa loob ng na-try mong i-train na ikalma yung kaloob-looban mo, baliwala yung mga chaotic niya sa paligid mo, hindi ka matitinag. Kasi pagka nadala ka ng chaotic na kapaligiran mo, unstable yung inside mo, maaari kang makagawa ng mga hindi mo dapat gawin, di ba? Na lalong makaka-contribute doon sa instead na ma-solve mo yung sitwasyon mo, lalo lang, alam mo yun, lalo lang hindi nakatulong or lalo pang naging worse yung sitwasyon mo. So, yun yung sinasabi ko. Yun ang sinasabi ng mga bara mo No? Yun yung nafe-feel ko kanina pa So, ito parang tinuturuan kanya na parang gawin mo na siyang part ng buhay mo, na i-train yung sarili mo. Pagkukultivate ng inner peace, meditation, pagiging mindful, pagiging grounded, centered, positive, kalmado. Okay? Siguro kaya niya to sinasabi sa'yo is because kung meron ka man na nararanasan ngayon, maaaring may mga series pa na pagdadaanan mo, which is piniprepare ka na Kaya ito yung advice sa'yo Parang, ngayon pa lang, train mo na yung sarili mo. Nagsisimula lang ngayon, pwedeng sa mga susunod, may mga paparating pa. Kapag train ka na, edi hindi, kumbaga, ikaw resilient na. Parang yung bamboo na gaano kalakas yung bagyo, yung hangin. Hindi siya basa-basa mababali, kaya niya mag-bend Parang yun yung sinasabi rito. Pero parang pina-emphasize dito is yung iyong inner peace, calmness, yung mindset mo, pagiging positive mo. Okay? Tsaka yung faith din, kasi meron ditong mini-mention about praying. Isusurrender mo sa langit So, para sa akin, pwedeng related yun sa faith, sa spiritual mo rin. Hindi lang kung paano ka mag-isip, hindi lang paano yung disposisyon mo. Okay? Meron din siyang kinalaman sa spiritual mo. Okay?
So, ito naman yung mga bilog na cards, kung ano yung mga iba pang paparating sa'yo. O, ayan, umuhulag po. So, labas ko na yan. Okay. Naiirita ako ngayon, mainit ngayon. Mahirap mag-read pag mainit. Horseshoe. Oh, ganda. Horseshoe, scissors, bouquet, ring, gong, August. Oh, may something about the month of August. O, syempre, common sense, tapos na yung August, no? Pwedeng itong sinasabi nito next August. Kahit sabihin pa nating October yung binabasa natin, pumapasok yung energy ng August Baka may something na importante. Ina-advance na sa'yo. O, di ba? O, kasi baka iba dyan magre-react na naman. Aywan ko, ayoko na mag-explain. Mahirap mag-explain sa mga taong hindi makaintindi. Ayan, mabuti na lang. Meron kang horseshoe rito. Good luck! Oh, ito na self-explanatory na to. Hindi ko na masyadong ichichika yan. Oh, ibig sabihin, hindi man the whole month of October ay maswerte sa'yo. Alam mo yun, may mga andun pa rin yung suswertein ka pa rin. Ngayong October, hindi man sa day 1 to hanggang katapusan. Well, at least, andun pa rin yung good luck. Andun pa rin yung magagandang bagay, yung magagandang pagkakataon or opportunity kung meron man, no? Napapasok sa'yo. Okay? O, yun lang. Di ba sabi ko nga, hindi naman lahat swerte Meron din kasing disappointment dito base sa gunting. In some affair lang naman, no? Di ba? Sabi ko nga sa iyo, hindi naman eksaktong lahat-lahat. Kasi sa ibang parts is maswerte ka. Although, hindi sa lahat. No? Yung iba, merong magdudulot ng disappointment siguro. Or failure, hindi natin masabi kung ano naman itong disappointment na ito. Okay? Ganoon naman talaga buhay. Hindi naman everyday swerte. Hindi naman lahat maganda Di ba? Compliments daw from an admirer or kung hindi man admirer, basta makaka-receive ka ng compliments. Okay? Congratulations or kung ano man yan, manonotice ka, mabibigyan ka ng credit, may mapapabilib sa'yo, may makikyutan sa'yo, may matutuwa sa'yo. Etong admirer naman na to, hindi naman sinabi directly na romantic na admirer mo yan. O, halimbawa, nasa isang organization ka, o nagpakitang gilas ka, or kahit di ka nagpakitang gilas, nakita lang nila naturally na ikaw ay gifted, o nakita nila, talented pala tong si or na-observe ng employer mo na, ganito pala si Taurus, or yung mga colleagues mo, yung mga nakakasalamuha mo, or sa social media, kung meron ka mang channel or page, no? O nakikita lang nila, pwedeng ina-admire ka nila sa mga, kung anong meron ka, kung anong qualities man yan, meron ka. O pwedeng sa physical looks mo, pwede namang sa style mo, yung dating mo, di ba? Marami naman pwedeng i-admire sa atin, hindi lang naman yung mga nakikita sa panglabas. Okay? So, ibig lang sabihin yan, ikaw ay noticeable. Ikaw ay, napapansin or nag-i-stand out itong month na ito. Alam mo yun, nadidistinguish ka or na nakikita ka napapansin ka itong ring is something about partnership, bond. It could be romantic or business partnership, which pwedeng may kinalaman sa mga kontrata, sa mga papasukin mong commitment, in romantic man yan or hindi. Meron daw kasing marriage or partnership na magte-take place. Romantic man yan or business. At itong gong ay isang importanteng mensahe. Announcement or event. Ayan, sinasabi dyan Pero para sa akin, ito is something na parang, ewan ko,
Sometimes, pagka ginugong nila ganun ka-importante, pwedeng urgent ito. So, maganda ka lang din. Parang something to call your attention, something na urgent or basta importante siya eh. Importanteng mensahe or pangyayari yan. Kasi di ba pag ginugong, para ma-attract yung attention ng mga tao, lahat titingin dun eh. Parang ganun, di ba? So yan, pwedeng pantawag attention mo yung gong na yan. Ano mang situation yung sinisimbolize ng gong na yun. Tapos yun na nga, pwedeng yung mga energies na nababanggit dito is pwedeng yun yung may something na related sa month ng August of 2026. So paparating pa lamang yun. Hindi pa natin yan maaninag. Okay? Thank you nga pala sa mga bago rito, no? Syempre, dun din sa mga matagal na, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo ay masugid na taga-subaybay at kung bago ka naman napadpad ka rito, wag mo sanang kalimutang mag-like, follow, or subscribe. Yan. Nakakatulong bawat isang follow, isang subscribe. No, na-appreciate ko rin yung inyong mga comments, yung mga pag-share ninyo, yung mga napaka-generous na hindi sila nag-skip ng ads, hindi umalis sa membership, sa subscription, mga nagpapadala ng support like stars or super thanks. No? And by the way, singit ko na rin. Private readings, kung gusto niyo ng private reading sa akin, kung sa YT ka nanonood, sa YT channel, laging nakasulat sa description. Basta, yung nakita ninyong title ng video, tapos yung mga nakasulat sa ibaba, ang dami, andoon. Yung link papunta sa nag-iisa official na page ko. Doon po kayo mag-i-inquire. Kayo po yung mag-PPM sa akin doon. Gagawin nyo lang is babasahin nyo yung mga nakasulat sa ibaba, itatap nyo yung link, and mapupunta na po kayo doon. Kayo po mismo ang magsasadya, magme-message sa akin. Yung mga nakikipag-offer sa mga comments, mag-ingat kayo kasi marami pong impostor na gumagaya sa akin. Hindi po ako mag-o-offer sa inyo ng kung ano-ano via direct message, no? Ibig sabihin, hindi ako mauunang mag-message. At lalong hindi ko po kayo i-add friend request. Okay? Marami kasi sa mga comment sections na ganun eh. Especially dun sa sa blue up ko. Okay? Ingat ka ha, kasi meron kang 7 of Swords. Mag-ingat sa person na maaaring pinagkakatiwalaan mo, pero hindi pala dapat pagkatiwalaan. Pwedeng meron siyang hidden motives na hindi maganda, pwedeng hindi talaga siya honest, or pwedeng ma-take advantage ka, ma-scam, no? Ma-deceive nitong person na to in a romantic way or hindi, by the way. Kunin nyo na lang kung saan nagre-relate sa inyo. Pero pwedeng sa romantic, pwedeng hindi. So, nakikita ko talaga may partnership commitment, no? Ayan yung 2 of Cups mo. Although, sabi ko nga sa'yo, may darating na person, may darating na ka-partner, magiging ka-connect, or makakarelasyon, pero mag-ingat ka, kasi nga, katabi niya ito yung 7 of Swords. Baka sa una, sweet, daming pinapadala sa'yo, mga compliments, gifts, flowers, etc. Pero kasi parang sinasabi dun, baka ma-disappoint ka lang din eh. And lumilitaw pa naman yung 7 of Swords dito. So yan,
Pinag-uusapan man natin kanina partnership, business, and romantic eh. Kung ano man yung nagtutugma sa inyo. Pwedeng hindi mo rin, tignan mo muna. Kilalanin mo muna, alamin mo muna itong papasukin mo. Itong taong nakakausap mo, nakakakonect mo. In a romantic sense or in business sense. Kasi nga, pwedeng hindi siya legit. Okay? Especially sa pera, mahirap. Hindi, tsaka kahit sa pag-ibig, imagine mo kung ma-scam ka ng person. Diba? Yung iba, na-scam na nga yung puso nila, na-scam pa yung bulsa eh. O, diba? Aminin, yung iba dyan, yung mga nagko-comment sa mga video ko. So, yun lang. Yun lang yung nasisense ko rito. Itong person na to, kung bago man tong kakilala, current person mo, paparating pa lamang sa'yo eh. Maging ano ka lang, kilalanin mo muna, alamin mo muna, maging cautious ka lang din. Okay? So, nakikita ko maaaring iba sa inyo dito, yes, pwedeng may opportunity talaga. Nakikita ko rin na merong decision making dito pero nahihirapan ka mag-decide, no? Meron ka 2 of swords. Ito ay card ng pagiging indecisive, si 2 of swords. Kaya kung ano man yung bagay na yan, nakakarapin mo, mahihirapan kang mamili, mahihirapan kang mag-decide ano ba yung tamang gagawin, next na gagawin, or tamang pipiliin. Okay? Protect yourself from drama, toxicity, 7 of Wands. Kaya ngayon yung mga binanggit ko kanina, hinihingal na ako, hindi ko na marirepeat yun. Pero yung mga binanggit ko, napakahaba ng explanation ko dun. Ito na yun na naman yung 7 of Wands. Okay, huwag kang magpa-apekto sa negativity sa paligid, whether nga negative na sinasabi ng tao, mga ginagawa ng tao sa energies ng iba, o yung energy ng mga sitwasyon. Gaano man yan ka-chaotic, i-practice mo yung pagiging positive, pagiging kalmado, pag-meditate centered. I-center mo yung sarili mo, i-ground mo, kang pa-apekto. Kaya yan, whether mga sabi-sabi yan, mga tao, or mga pangyayari, sitwasyon, i-ground mo yung sarili mo. For sure, may darating na ganun eh. Kaya parang piniprepare ka eh. Diba? Parang yung sinabi ko kanina sa bamboo. Sayawan mo lang. Magano ka, maging flexible ka. Flexible enough pero hindi kayong maapektuhan, mapepenetrate ng mga negative na hindi dapat makapasok sa iyo, magpenetrate sa isip mo. Sa energy field mo. Okay? Judgment card, may assessment talaga eh. Dito pa lang sa contemplation card mo, meron dito something talaga na parang dapat upuan mo or mag-take ka ng time to meditate, contemplate. Napaka-importanting bagay nito bago ka mag-make ng decision Tingin ko parang relate yun something about pag-make ng decision, something about the partnership. And usually yung judgment card is parang ikaw mismo, ginajudge mo yung sarili mo from in the past, ano na ba naging progress sa buhay mo? Parang ganun. Meron kang something na ini-evaluate na maaaring for the longest time, itong matagal na period na to, na kailangan mong i-assess, i-reassess. Ano na nangyari? Asan ka na before? Asan ka na now? And what decision or action or changes ang pwede mong gawin pagdating doon sa pag-judge mo na yun, sa pag-evaluate mo na yan with the judgment card. Pero sometimes itong judgment card is parang meron something na marirevive. Something na kinut off mo na akala mo nag-end na, natsugi na, pero parang nabubuhay uliin nyo Something na pwedeng ma-reactivate, manumbalik. It could be a revival ng connection. Pwede rin, it could be anything, kahit hindi relationship. Something na marireactivate. Okay?
Kung saan man related yan, kayo makaka-feel yan. Kayo makaka-assess ng situation ninyo. Yes, merong something dito na marirevive, dear. Today. O, something na nag-end na, by the way. Ten of Swords. O, baka iba sa inyo, romantic connection to. Or pwedeng mga issue sa past. Sabi ko nga, hindi lang naman limited sa romantic connection. Eh. It could be anything sa past. Na kinat off na nag-sign off na, pero ngayon parang, uy, nabuhay uli. Nanunumbalik uli. Nare-rebuild. Kasi Ten of Swords reverse is parang may something na mare-rebuild eh. And katabi niya yung Judgment, which is sabi ko nga, mare-revive. Mabibigyan uli ng buhay. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dyan. At kumuha na tayo ng closing message dahil nag-overtime na tayo at wala na akong boses. Isang sign pa lang. Natural born leader. You were born to lead others. Ito yung closing advisory message for you, ha? You were born to lead others. It is a part of your life's path. Ito parang binubuhay niya yung something in you na special na katangian or skill. Sabi nga dyan na you were meant na maging leader. Taurus. So baka yan yung dapat mong pag-isipan. Baka ito yung parang calling mo. Judgment card, by the way, pwedeng calling mo. Pwedeng yun yung mga pinag-iisipan mo kung ito ba iti-take mo to. Mag-i-initiate ka, gagawin mo to. Kasi parang ito ay nararapat. Fit na fit ka rito na mag-lead kung ano man itong bagay na ito. At saka yun daw ay part ng life's path mo, by the way. So sabi ko nga, ikaw ay made for this, meant for this. And yun na isang pagiging leader. Okay? Take care, God bless.